Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin at talaga namang detalyado na weekly reading for July 14 hanggang July 20. So Gemini, kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung ano naghihintay sa inyong kapalaran for those dates. So sit back and relax and enjoy our reading. So kunin mo lang yung maka-resonate ka ha and leave the rest. Gamitin mo ang iyong intuition para malaman mo yung para sa'yo. So Gemini, meron din tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, pwede mong tanungin sa akin yan later at the end of our reading. Sa isip lamang, huwag mo isusulat sa baba at sasagutin natin yan intuitively at the end of our weekly reading. Okay? So Gemini, thank you again for all of your donations po ha. Sa mga nagdo-donate, maraming salamat po. And also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. And also for your support, kasi ilan po yung tanging paraan para supportahan po ang channel natin. Every time na meron po tayong free reading for Geminis every week. So thank you again for not skipping the ads. So Gemini, naghihintay sa inyo ngayon July 14 to July 20. Inhale. And exhale. At the center of our reading, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Knight of Swords. Yes. In the area of what you need, you have the Five of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Swords. In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. In the area of your challenge for the week, you have the Four of Cups. In the area of your fortune, you have the Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, kapag lumalabas si Nine of Cups in any of our reading ko, lagi po kayo nanonood sa akin, you know na ito na yung pagkakataon for you to make a wish because the Nine of Cups is a wish fulfillment card. So kung may wish ka ngayon, go push, pumikit ka na ngayon and i-wish mo na yan, i-manifest mo na yan because your spirit guides and angel guides ay nasa tabi mo ngayon at pinapakinggan yung frequency and energy of your wishes. So go push na kasi mas mapapabilis ang pagpapaangat niyan kay universe, kay God, sa heaven para masagot agad yung mga wish mo. So napakaganda ng iyong fortune for the week. You have the Nine of Cups, a wish fulfillment indeed. In the area of your divine advice, you have the Devil card. At ang outcome mo for the week, Gemini, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Ano kaya lalamanin yan maya-maya lamang. So bago tin basahin in a very comprehensive way at talagang detalyado at hindi bitin na spread for the week, alamin mo natin kung ano yung lingering energy in your background. You have the Two of Pentacles. Okay, sabi ng spirit guides mo this time, Gemini, kailangan doon ng balanse. Kailangan daw ng balance ng buhay mo. You've been working so hard, nakita ko rin sa mga cards mo, and also you're trying to do all of your best para lang makuha yung gusto mo. I'm seeing a quick movement from you. Medyo may mga bagay kang pinipilit o pinapuwersa o talagang minamadali o parang gusto mo na makuha agad-agad, ano? Pero may mga bagay din na parang nakikita ko sa'yo na you feel like you're overworking yourself, you're overextending yourself. Parang it's either you're overworked or parang nag-overcommit yan. Nag-overcommit ka sa isang bagay to the point na hindi mo na kaya minsan. O kaya parang feeling mo pagod na pagod ka na o hirap ka na, especially here with the Five of Pentacles. Nakita ko dito na parang you need to somehow relax. Okay? Somehow relax para maisip mo kung ano yung mga dapat kong pahalagahan at kung ano yung mga tamang sistema na kailangan mo gawin this time in order for you na panghawakan yung mga bagay-bagay. Nakita ko naman na hindi mo naman kailangan bitawan yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Kasi alam ko na ginagawa mo lahat para to make sure that every aspect sa buhay mo ay natututukan mo and also nabibigyan mo ng tamang atensyon. Pero meron daw parte sa life mo this time na ino-overextend mo. Ibig sabihin, masyado mong binibigay yung almost everything sa isang aspeto, sa isang bagay to the point na yung ibang aspect o ibang bagay sa buhay mo ay medyo hindi mo na natitignan o hindi mo na nabibigyan ng atensyon. Halimbawa, sarili mo, baka mamaya nakakasakit ka na, especially here with the Five of Pentacles. O kaya yung mental health mo medyo naapektuhan na rin, baka hindi ka na minsan makatulog o kaya minsan tumataas na yung blood pressure mo or nakakaramdam ka na rin ng mga body aches, sakit sa katawan, minsan dala yan ng stress o dala yan ng sobrang anxiety mo with thinking of a lot of things. Ano? Gemini, this is the week for you to bring back the balance. Paano daw mabibring back yung balance? Ngayon siguro simulan mo na this week, isulat mo na kung ano yung mga priorities mo. Doon mo daw simulan. Isulat mo yung mga priorities mo this week, ano yung mga dapat mong unahin, at ano yung mga bagay na pwede mo munang ipagpaliban o kaya harapin mo na from some other week o some other time. Pero ngayon, kung ano yung nakasulat sa mga papel na isusulat mo this time, yun daw unahin mo. And also isulat mo din doon kung ano yung para sa'yo.
Kailangan kasama din yung sarili mo para hindi ka sobrang napapagod, hindi ka feeling mo upos na upos ka o hirap na hirap ka o you feel like nawawala ng saysay dahil sobra-sobra yung pagod. Minsan gano'n lang yun eh. Akala mo wala lang saysay, akala mo hindi mo na kaya because dala lang yun ng sobra-sobrang pagod. Kaya this time around, Gemini, sabi ng spirits mo, learn to prioritize and also balansehin ang lahat. Magkaroon ka daw ng proper sistema this time. Okay? Napakaganda. So that is your lingering energy in your background. Balance. Kailangan ng balanse sa isip, sa salita, sa gawa, sa actions, sa mga iniisip mo din, and also sa mga gagawin mo this time. Okay? So bigyan mo na kita ng animal oracle to really clear what's on your mind or what's on your life for the week, okay? Sabi ng animal oracle, ng spirit guides mo, unang-una, you have number 17. Baka birthday niyo po ang 17. Crow spirit, co-create with spirit. O ngayon na pagkakataon talagang itaas mo kay God, ipagpasa Diyos mo. Like I've said, a wish is being fulfilled this time. So, wag ka mangamba, wag ka matakot. Everything is working out. Especially, nakikipag-co-create ka daw sa spirit mo. Ibig sabihin, kung ano man yung mga balakin mo, basta may tama kang determinasyon and sincerity, napapakinggan daw yan ng spirit guides mo at ginagawa nyo sabay yan. So, congratulations. Another message, you have number 6. Baka birthday nyo po yan o special number. Beaver spirit, lay a solid foundation. So, ito talaga, mag-lay ka daw ng solid foundation sa mga gagawin mo. Magandang bagay na meron kang vision sa mga sisimulan mo, sa mga pangarap mo. And also, balance. Kailangan yung katawan mo okay, nakapag-relax ka, nakapag-recharge ka, yung energy mo ay solid, okay din ang health mo. Yan ang pundasyon mo sa mga bagay na gagawin mo this time. Kaya, lay a solid foundation. Ang katawan mo, ang puhunan mo sa mga balak mo in the near future, sa mga pangarap mo. Kung okay ang health mo, okay ang katawan mo, nakapag-recharge ka, balance ang lahat, magagawa mo yung mga gusto mong gawin kahit gaano pa siya kahirap o gaano mo katagal siyang ma-achieve. Okay? Another message, you have number 54, skunk spirit, know your worth. Yes, alamin mo yung kahalagahan mo, importansya mo, yung value mo, Gemini. Kung alam mo, teka, parang natatapakan ka na o kaya parang feeling mo hindi ito enough for me o parang feeling mo nakakompromiso ang iyong kalusugan, ang iyong peace of mind, kailangan mo daw unahin at isipin ang iyong pangsariling kaligayahan at iyong sariling kapakanan. Okay? So napakagandang mensahe sa iyo ng tatlong animal oracle cards for your week. Magandang mga paalala yan, kaya isa puso mo, Gemini. Okay? Ang iyong full spread, pag-usapan na natin, at the center, you have the King of Wands. Yes, you have the vision this time. Sabi ng spirit guides mo, huwag ka daw matakot na gawin na yung balak mo, yung plano mo. Nakita ko may plano ka eh. I don't know why, pero I'm seeing here a long overdue plan. Parang matagal mo itong iniisip, matagal mo na itong pinagnilay-nilayan, matagal mo na itong gustong sanang subukan. Pero at this time, nag-aalangan ka. May alinangan, may kaba. Nakita ko nito with the Two of Pentacles, may urong-sulong, tinitimbang mo pa, kaya ko na ba to? Pwede na bang gawin? Am I ready enough? Or is my money enough? Or my family ready na ba para harapin ko itong mga to? Parang meron kang balak subukan. I'm seeing you entering a new door. I don't know why. Entering a new door, entering a new place, kung saan sabi mo, ito na yung pagkakataon ko to try this time. Parang this time around, parang finally, susubukan ko na. That's what I'm hearing. Finally, susubukan ko na siya, bubuuin ko na siya, itatayo ko na siya, o itatry ko na siya. Meron sa inyo somehow pinapanghinaan ng loob, maybe because other people around you ay hindi siguro pabor sa gagawin mo, o hindi siguro sila confident sa'yo. Gawin mo to, pero sabi ko naman, naririnig ko, sabi ng spirit guides mo, Keber, kung hindi sila naniniwala sa iyo, kung wala silang confidence sa iyo, dapat ikaw meron ka mismo sa sarili mo. Okay, kung ano man tong balak mo, Gemini, kung ano po yung papasukin mo this time, sabi ng spirit guides mo, kung naniniwala ka talaga sa vision mo, sa mga pangarap mo, go push. Palakasin mo yung alab sa puso mo na gusto ko tong gawin, gusto ko magtagumpay dito, gagawin ko to at wala makakapigil sa iyo. Pero sabi naman ng spirit guides mo, Gemini, kailangan nakikinig ka rin sa kritisismo, nakikinig ka sa mga puna-puna, hindi lahat yan kalaban mo, hindi lahat sila nag-oppose sa'yo. Meron ka dyan mapupulot na tamang kritisismo from a family member or from a coworker, from a friend na parang, uy Gemini, baka gawin mo muna to, siguraduhin mo yung ganyan. So makinig ka daw at makatulong sa'yo moving forward when it comes to your dream or when it comes to your vision this time. Okay? So, laban sugod
Don't listen to nega people. Alam mo, kahit hindi naman tayo pare-parehong sikat, pero lahat tayo ay may basher sa buhay, di ba? So, this time around, continue carrying that dream, that vision, kung anong balak mong gawin. Kung talagang maalab sa puso mo na yan ang gusto mo, go push. Pero dapat, balansehin mo pa rin, Gemini, ha? Balansehin mo lahat-lahat, timbangin mo muna bago ka mag-decide. And also, take care of yourself. The King of Wands being clarified by the Wheel of Fortune. Wow! Wow, wow, wow. Nakita ko nito with the Wheel of Fortune. Your luck starts once you push with this vision. Okay? Nagsisimula daw ikot ng kapalaran mo once gawin mo na yung long overdue na plano mo. Narinig ko na parang ang tagal-tagal na niyan, dapat sinimulan mo na o kailan mo ba sisimulan, anong balak mo, kailan mo to i-start over o kailan mo to, I don't know why, I'm seeing a ribbon cutting. Ribbon cutting, maraming balloons. And then, I don't know why, I'm seeing you celebrating kasi sa wakas na ipundar mo. Something like that. So, for some of you, ganyan ha. For some of you, meron sisimulang bagong negosyo, sisimulan na bagong pagkakakitaan. Pero for some, kung meron ka talaga mga bubuing mga pangarap or dreams or visions of your future, this time around, simulan mo na because nakikita ko rito with the Wheel of Fortune, dito magbabago ang kapalaran mo. This is something very, very fortunate and very, very lucky for you. Congratulations. At narinig ko, ito din magbabalik ng balanse sa buhay mo. Kung before, hirap na hirap ka na, hindi mo alam kung saan kukuha ng pangganto, pangganyan. Ngayon, dahil sa fortune na ito, dahil gagawin mo yung bagay na ito, tong vision mo, it will bring back the balance sa buhay mo at ng pamilya mo. So, congratulations. In the area of what you want, you have the Knight of Swords here. Sinasabi ng spirits mo na yes, ramdam na ramdam naming lahat yung porsige mo, excitedness mo, yung excitement mo, at saka yung parang energy mo to do this, to fight for this, to kickstart this project or this endeavor o tong trabaho na to. Nakita ko yung sigasig sa'yo, parang napaka-excited mo, napakasaya mo. Kaya lang, Gemini, kailangan mo daw isipin na relax lang, hinay-hinay lang, baka mamaya kakasugod mo, kakalaban mo, meron kang mga nakakaligtaan na mga dapat busisiin, dapat ayusin. Minsan kasi yung excitement, nakakaharang yan doon sa mga bagay na dapat mong makita clearly. Okay? Dahil sobrang saya natin, sobrang excited, oo lang tayo ng oo, gawa lang tayo ng gawa. Nakakalimutan natin buhisiin yung mga maliliit na detalye na dapat natin binubusisi in order for us to move forward with our plans, no? Baka kasi kaka-excite mo, kakatuwa mo, kakamadali mo, o kaya kakabilis mo ng mga bagay-bagay, meron kang nakaligtaan o meron kang hindi nabusisi ng maayos at baka yun pang humarang sa mga plano mo. So make sure at this time around, Gemini, dahan-dahan ka lang sa mga plano mo, ha? Alam ko na gusto mo na itong madaliin, gusto mo na makuha yung magandang resulta, gusto mo nang makuha agad, pero sabi ng spirits mo, just relax and take it slow. Take it slow para yung mga aberya o kaya yung mga dapat tutukan ay matutukan mo ng tamang oras at tamang atensyon. Okay? The Knight of Swords. Kasi siguro talaga importante na balansehin mo muna ang lahat bago ka kumilos, okay? Kailangan na tignan mo muna bawat aspeto bago ka kumilos. I don't know why I'm seeing someone na lalabas ang bahay pero i-check mo daw muna yung mga gadget mo, yung mga saksakan, yung gasol ba nakasara, parang mga ganun. Parang you need to check things first before you move or before you go to make sure na balance at okay ang lahat, okay? The Knight of Swords being clarified by the Nine of Cups. Wow, Nine of Cups, dalawang beses tumabas. Completely, you're now chasing something that is yours. 9-9 is all about release. So, pakawalan mo na daw yung mga bagay na pumipigil sa'yo. Pakawalan mo na yung mga bagay na kailangan ng perfectionism, kailangan ng takot, kaba. I-let go mo daw yun. Especially here, meron kang 8 of Swords. Kailangan mo i-let go yung mga kaba, takot, alinlangan, duda, o kaya worrying, overthinking. Naku, yung overthinking, sinisira lang yan ang mood mo. Pero sa totoo lang, walang tinutulong sa'yo yung overthinking na yan. Kaya ngayon, nakita ko na very, very happy kang susugod para sa isang bagay. I don't know why I'm seeing you having a new job. Meron sa inyo na siguro natanggap na this week o patungo na sa regulasyon o kaya may interview na o kaya natanggap na from a work abroad o dumating na agad yung good news from a visa or for something like that. Pero ngayon, nakita ko na sobrang saya mo with the Nine of Cups here. Very, very happy. Very, very fulfilled. Meron ka natanggap na magandang balita na ngayon gusto mong ilaban, gusto mong idiretso, gusto mong subukan. And parang sayo mo, I'm gonna all out. All out ko to ibibigay, all out ko tong gagawin. Kaya lagi mong isipin, Gemini, balansehin muna ang buhay, magpahinga ka kung kinakailangan. Pero nakita ko talagang you're on the good path. Okay, on the good path.
In the area of what you need, you have the Five of Pentacles here. Sabi ng spirit guides mo, okay, marami kang gagawin na bago, susugod ka sa mga laban na alam mo magpapaligaya sa'yo, magpo-fulfill sa'yo. I'm seeing a dream job na pupuntahan mo, or a dream life, or a dream negosyo. Ito yung parang passion mo talaga na sobrang saya mo kasi nakuha mo na siya this time. That's what I'm hearing. Ang kailangan ng spirit guides mo, huwag ka daw mag-focus sa negativity ha, kasi there will be a lot of pressure para sa'yo. A lot of pressure. And what you need is someone to really help you. Parang meron daw taong darating sa buhay mo this time na magbibigay sa'yo ng lakas ng loob na parang, uy, Gemini, okay lang yan, gawin mo yan, ilaban mo yan, it will change your life, don't be afraid, focus on your goals, so good laban, it will make you happy. Pero parang minsan sabi mo parang, kaya ko ba ito mag-isa? You will ask those questions while you're doing this dream or this goal mo this time na parang, kaya ko ba ito? Matutupad ko ba talaga lahat ng ito? Meron duda, may takot, merong parang somehow normal naman yan, Gemini, so huwag ka mag-alala. Parang sabi lang spirit guides mo na if you need to ask help from others, go, push, ilaban mo, makakatulong yan sa'yo. Pero sabi ng spirit guides mo na wag mo daw pahalagahan yung mga negativity na nararamdaman mo, o kaya parang feeling mo, teka, hindi ko yata kaya dito, napakagagaling nila, marami akong kompetensya, kaya ko bang penetrate itong industriya na ito, kaya ko bang maging successful dito sa lugar na to, ganyan. So marami ka naiisip na negatibo, normal lang yan kasi nga papasok ka pa sa isang bagong mundo at bagong opportunity sa buhay mo. Pero sabi ng spirits mo, gamitin mo daw yung mga kalakasan mo, yung mga positive traits, yung mga strength mo. Saan ka ba magaling? Saan ka mahusay? Yun daw ang lagi mong kapitan, yun daw ang lagi mong isipin, at saka yun daw lagi mong itatak sa isip mo kung saan ka magaling. I-hype mo daw ang isip mo for you to be able na makawala na sa struggle mo sa ginagawa mo this time. Because nakita ko na you're gonna be a long process of parang adjustment, may hirapan ka siguro makibagay o makisama o kaya gamayin yung mga trabaho o yung gagawin mo this time. So ngayon, kalmahan mo lang daw sarili mo, help is coming. May darating daw na tulong sa'yo at pahalagahan mo kung saan ka magaling. Ayun daw magagamit mo para magtagumpay ka dyan sa gagawin mong yan. Okay? Napakaganda. Five of Pentacles, i-clarify natin siya. You have the Five of Wands. Yes, you need to really win this over. With the 5-5 here, napakaganda. Five of Pentacles and Five of Wands telling you something needs to change. Meron daw dapat magbago sa approach mo sa isang bagay. Like I've said kanina, kung gusto mo humingi ng tulong o kaya assistance, may darating. May darating doon na tao magbibigay sa'yo ng helping hand, kaya congrats. And also, I'm seeing you winning something behind. Meron ka mga bagay na mapagkatagumpayan, competition, o kaya I'm seeing winning over someone na humaharang sa proyekto mo o humaharang sa mga gusto mo. Parang this time around may intindihan ka na niya, or ikaw mismo mapapatunayan mo sa kanya na tama ako ang dapat masunod, my plan works and yours not. So parang bibilib sila sa'yo at ikaw ang magka-come up on top, mga ganyan. But for others, for other Geminis natin dyan na nanonood ngayon, sabi ng spirit guides mo, you need to clear up your mind. Kailangan clear daw ang isip mo sa kung ano yung tamang-tamang gagawin mong hakbang. Kasi may darating daw na tulong, pero ramdam mo pa rin yung pain, yung hirap, yung sorrow. I don't know why I'm seeing ego here, o kaya mataas na ere, o kaya nakita ko na parang tatanggapin mo ba yung tulong, pero sabi ng spirit guides mo, huwag daw ituring na kalaban o ibang tao yung tutulong sa'yo, no? I-accept mo lang yung help na ibibigay sa'yo at makatulong yan sa'yo para umangat ka. This time around, para talagang totally magtagumpay ka, change your mindset. Because 5-5 is all about changes. Change your mindset sa ginagawa mo. Kaya ko to, magaling ako, malagpasan ko to, hindi nila ako matatalo, I will be successful on this. Yun, kailangan mo i-keep yun sa mind mo. And also, sabi ng spirit guides mo na change your strategy. Kailangan ka magbago sa iyong strategy pagdating sa iyong mga laban this time, no? Bagong strategy, outcome will give you a good result, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Swords. Ito daw ang nakaka-apekto sa current mong energy. May mga pangarap kang gustong gawin na magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Change in your fortune, change in your money, change in your destined kaperahan, kaching-kaching, at bagong kinabukasan, ika nga. Pero sabi ng spirits mo, nahaharangan yan na itong Eight of Swords. Ibig sabihin, mga self-sabotage, mga sinasabotahe mo ang sarili mo, Gemini, baka inisip mo, hindi ko kaya, o kaya wala akong ibang paraan, hindi ako makahanap ng way out of this, hindi ako makahanap ng solusyon, nag-overthink ka o kaya pinapanghinaan ka ng loob. Sabi ng spirits mo, kayang-kaya mong kumawala dito, Gemini, sa iyong tali, sa iyong piring. Sabi ng spirit guides mo, hindi ka masasaktan, hindi ka mag-fail, kaya huwag ka matakot.
sabi ng spirit guides mo, narinig ko, ikaw daw ang pumipigil para harapin yung mga magagandang bagay na naghihintay sa'yo. Kaya Gemini, wag mo nang harangan pa ang sarili mo. Go push. Alam ko siguro may nakakatakot, 'di ba? May alinlangan ka kasi ano mo na, yung mga bagay na unknown or going to the future or trying something new in our lives is something talaga na nakakatakot, nakakaba. Minsan ko questionin mo rin ang sarili mo, normal naman yan. Pero ngayon, dapat mo talagang balansehin ang lahat. Gagawin ko to, anong epekto? Pag ito ba ginawa ko, ano magiging epekto sa akin? Pag ba huminto ako ngayon, anong epekto sa pamilya ko, sa akin, sa future ko? Pag nilabang ko to ngayon, ano ang magandang bunga nito para sa akin? So, balansehin mo kung ano yung effect, cause and effect ng kilos mo this time. Magpapatali ka pa ba sa takot? Uurong ka pa ba? Mahihiya ka pa ba? Aatras ka pa ba? Diba hindi? Dapat ilaban mo. Nagawa mo na before, magagawa mo ulit ngayon. And this time, nakita ko, once you push for this dream, your fate and your destiny will change. Aangat ka na. Okay? The Eight of Swords, i-clarify natin. Saka huwag ka matakot, may wish fulfillment ka dito. Napakaganda, diba? Eight of Swords being clarified by the Eight of Wands. Wow, 8-8 is abundance. Abundance is coming for you, Gemini. Sabi dito, huwag ka na daw matakot, ilaban mo na because once you focus on this goal, once you focus sa mga bagay na gusto mo gawin, nasa tamang direction ka daw. And good news is coming for you. Because Eight of Wands is a deliverer of good news. Siya din nagsasabi na, sige, diretso ka lang dyan. Tingnan mo yung illustration ni Eight of Wands. Nakatutok lang siya sa isang lugar, sa isang target. Parang, alam mo yung dart, dapat nakatutok ka lang daw sa target na yon at hindi nalilingat ang iyong atensyon. Ibig sabihin, gawin mo ang lahat. Mag-focus ka doon para makamit mo yung tagumpay sa pag-focusan mo this time. So, itigil mo na yung iyong self-limiting thoughts o kaya mga bagay na akala mo lang yan. Sa isip lang yan, Gemini. Sasabi ko sa iyo, sa isip mo lang yan. Other people are not thinking about you like that. Akala mo siguro mapapahiya ka. Akala mo siguro mag-fail ka. Pero isipin mo na nasa isip ko lang to. Kailangan ko i-hype ang sarili ko and I need to focus on the good news na darating sa buhay ko. Nakita ko na you'll be very, very busy. Good news after good news after good news. Kaya huwag ka ma-overwhelm, huwag ka matakot, huwag ka mataranta, and accept the good new results sa mga gagawin mo. Kaya importante, Gemini, focus. Focus, 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 and it will be yours. Okay? In the area of your near future, you have the Seven of Pentacles. Yes, dahil sa tiyaga mo, dahil sa pagpupursige mo, dahil sa paghihintay mo ng patience na mabuo o malinang o makuha yung magandang resulta ng mga pinagtrabahuhan mo, ito ka na. With the Seven of Pentacles, earning, getting, achieving, harvesting the good results mula sa mga pinaghirapan mo. I'm seeing someone earning that promotion. Meron sa inyo, paparating na yung papeles na matagal na hinintay. Or I'm hearing the approval, parang yes, okay Gemini, uma-agree na kami sa'yo, ikaw na, push mo na yan. I'm also seeing you signing something. I don't know why, I'm seeing you signing something or parang ginanon mo yung kamay mo, hey salamat, parang gumanong ka at thank you ka, gumagano ka, thank you ka. So congratulations sa mga taong yan na naghahangad ng bagong trabaho. Eto na yun, nakita ko yung bunga. Or someone selling something and kinakongratulate mo or nagkapasalamat ka doon sa tao kasi finally nakuha mo na yung gusto mong, inaasahan mong resulta sa mga hinihintay mo this time. So congratulations, the hard work pays off at maganda ang kahihinatnan nung dinasal mo dito in the near future. Congratulations. Napakaganda ng near future mo. At katabi pa niya si wish fulfillment card na Nine of Cups rather. Ibig sabihin, talagang sobrang fulfilled ka, sobrang saya mo, sobrang kontento ka sa naging bunga ng pinaghirapan mo. Congratulations, Gemini. Seven of Wands being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, 888 here is telling you talagang abundance is coming. Swerte is coming. Congratulations. Yes, it's all about your work, pinaghihirapan mong bagay. Nakita ko rito, things will change na for the better. Yung mga pinaghihirapan mo this time, temporary lang daw yan, kaya huwag ka mag-alala. Magbabago din ang kapalaran mo, magbabago din ang resulta o development sa mga bagay na yan. Kaya I'm hearing here na huwag kang sumuko sa mga bagay na yan. Don't stop daw and don't quit for something that you're waiting for, okay? Because magbabago rin daw ang kapalaran dyan. Temporary roadblock lang yan o temporary lang yan na pinagdaanan mo and everything is working out in your favor. At talaga namang ito'y bunga ng pinaghirapan mo. Congratulations. In the area for challenge for the week, you have the Four of Cups. Si Four of Cups, sinasabi niya, this time around, sabi niya, parang sobrang disappointed ka na o pagod ka na kakahintay o kakagawa o kakatry sa isang bagay na hindi nag-work out for a very long time. For a very long time, trabaho ka ng trabaho, gawa ka ng gawa, try ka ng try, pero paulit-ulit ka na bigo.
And sabi ng spirits mo, this time, there will be an offer or there will be something good coming for you. Pero baka dahil sobra ka nagdadamdam o sobra kang down na down pa, baka daw hindi mo tanggapin. Baka daw hindi mo makita yung potensyal ng isang bagay dahil sobrang pang pinaghihinayangan o sobra kang malungkot sa mga bagay na walang pinatunguhan sa buhay mo. Halimbawa, pinanghinayangan mo pa yung trabahong yun sa Japan hanggang ngayon, hinihintay mo pa rin na sana magbago pero hindi nagbago until may dumating na bagong blessing o bagong opportunity na parang, uy Gemini, try natin to, pero ikaw hindi, hinihintay ko yung Japan. Baka kasi pumayag yun bigla-bigla baka pwede pa ako doon. So, naghihintay ka for something na alam mo sa sarili mo na malungkot ka na at wala ka na asahan, pagod na pagod ka nakakahintay doon, pero may kumakatok dito sa gilid at sinasabing, huy, may bago kang blessing, baka pwede sa'yo to, pero hindi mo siya ina-actionan. So make sure this time around, be receptive, be open-minded para sa mga bagay na posibleng maghintay sa'yo this time, okay? Huwag ka daw masyadong mag-dwell sa mga bagay na tapos na at wala lang halaga o wala lang saysay o wala ka na mapipiga. Be open for something new, okay? Ito na yung pagkakataon na buksan mong isip mo para sa mga bagong bagay, okay? The Four of Cups being clarified by the Magician card. Yes, kulang sa action, kulang sa lakas ng loob at tibay ng loob, nakakayanin mo yung mga bagong bagay. Kasi nakita ko nga na parang siguro kaya lumabas talaga itong Eight of Swords sa parang feeling mo hindi mo na kaya o wala nang paraan, wala nang way out of this because ilang beses ka na nga na-disappoint. At naiintindihan ko yan, Gemini, na parang ilang beses na kasi ako nadapa, ilang beses na ako pinaasa, ilang beses na ako nabigo. So ano pa ba ang dapat ko hintayin? So unti-unting lumalaylay yung tiwala, yung pag-asa na siguro may darating pang para sa akin. Pero yes, garantisado with the Four of Cups here, may darating sa yung bago na opportunity. Hindi man ito kamukhang kamuka nung pinangarap mo, hindi siya yung parang katulad nung talagang vision mo sa future mo. Pero sabi ng spirit guides mo, ngayon na pagkakataon na palakasin mo ang kakayanan mo, ang skills mo, ang energy mo, ang hope sa puso mo na kakayanin ko to, ano man ang ibigay sa akin, ano man ang blessings na bating, gagawin ko, makakaya ko. Kasi baka mamaya hindian mo o kaya hindi mo i-pursue for the fear na baka mag-fail ka na naman. Pero this time around, i-push mo pa. Huwag kang panghinaan ng loob. Especially here sa fortune mo, napakaganda may darating daw na wish fulfillment para sa'yo. So, nakita ko ito, abundance is here with the 888. At talagang nakita ko magiging maligaya ka, something is coming, a good news is coming for you na magbibigay ng balance sa buhay mo, no? Na parang the job is okay or yung pinipilahan mo ay okay, satisfied ka doon sa papers na nakuha mo or may maririnig kang balita from someone talagang, yes, Lord, thank you, natupad din yung wish ko. And then nakaupo ka dyan waiting for the blessings to come. At ito yung bunga talaga ng pinaghirapan mo, pinagsumikapan mo, at hindi lang to basta-basta swerte. This is something that you worked hard for, prayed hard for, and ito deserve mo makuha. So congratulations. I-clarify natin si Nine of Cups. Sabi dito parang this time around makahinga ka daw na maluwag Parang nakita mo rin direction malino na sa yung direction ng buhay mo So the Nine of Cups being clarified with the Empress card. Yes. Wow. Creation. Meron daw mabubuo na this time. Meron kang pinangarap na mabubuo, either mabuong bayad sa ganito o mabuo na yung hulog o mabuo na yung bahay. That's what I'm hearing. O meron kang project or passion project na for the long time iniisip mo kung paano siya mabubuo, iniisip mo paano siya matatapos, parang tapusin yun na para maging okay na lahat, and then boom, bigla may darating sa'yo na magandang balita o magandang pagkakataon na yung binubuo mo this time for you or for your family or for your future ay mabubuo na, matatapos na. At sobrang saya mo para makahinga ka talaga ng maluwag, makaupo ka na, and babalik na yung balance ng buhay mo kasi na-prove mo na yung kine-create mo this time ay magbubunga ng maganda. At ito ay darating sa'yo with this week. So congratulations, good fortune with your creation is something that will give you a fulfilling feeling. Talagang mag-iiyak ka sa tuwa. I'm seeing na parang, yes Lord, thank you, finally nakuha ko na, napagtagumpayan ko na, congratulations. Bigyan pa kita ng Monology card para sa challenge mo nakalimutan kong ibigay sa iyo kanina. So in your challenge, sabi ng spirit guides mo, expect powerful change. Yes, may magbabago na dito sa mga bagay na pinaghihirapan mo. Sobrang lungkot mo, 'di ba? Kasi parang hindi ko makuha, nag-fail ako. With the fortune, sabi dito, mabubuo na At magiging masaya ka, magiging satisfied ka sa pagkabuo ng mga bagay na kina-create mo this time. So, expect daw a powerful change sa ginagawa mo this time. Another message, it's time to release negativity. Like I've said here, may mga negang iniisip, may mga pagkabagsak o kaya pagkalungkot dahil akala mo hindi mo kaya. So, kaya mo. I-release mo yung negativity sa isip mo at magagawa mo yan finally.
Another message you have, what do you need to release? Yes, dalawang beses ko tinanong ng spirit guides mo, Gemini, ano ba daw yung mga bagay na kailangan mong bitawan at i-release this time para talagang makaabante ka na. Especially here in the area of what your divine messages, sabi niya, the devil card. Kailangan mo daw i-release, bitawan, i-let go yung mga bagay na dapat i-let go. Control ng nanay, control ng mga kaibigan, mga maling payo, mga panlilibak sa'yo ng lover mo, o sinasabihan ka na huwag magawin yan, malayo yan, di ka magtagumpay dun, dito ka na lang. Parang kung meron daw mga taong humihila sa'yo pababa o pumipigil sa'yo na ma-achieve yung mga gusto mo, kailangan mo bitawan yan. Kuya, mga malimong habits, mga malimong paniniwala, halimbawa, tanghali ka nagigising, ang pasok mo 7 a.m. So, paano ka makakahabol sa traffic? Paano ka makapasok na maaga? Paano aayos yung reputasyon mo sa trabaho? So, make sure this time around, may mga bagay kang dapat putulin, dapat bitawan in order for you to stand up and also makorek na yung dapat makorek. Okay? Nakita ko rito na parang sabi ng spirit guides mo, it's either now or never, you have to change that routine. I-change mo na yung paniniwala mo na hindi ko kaya, baka hindi ko to maabot, baka matalo lang ako sa huli. So, yung mga negativity na iniisip mo, bitawan mo yun. It won't help you. Okay? It won't help you. The devil card's being clarified by the Ace of Swords. Yes, clarity of the mind. Clarity of the mind. Kailangan malinaw sa isip mo na tong goal mo, tong gagawin mo, tong vision mo na to, ay talaga ito yung gusto mo. At hindi ka gulong-gulo, especially here with the Five of Wands. Sabi sa iyo ng spirit guides mo, in the area of what you need to have a clear mind. At talagang nilinaw niya dito sa divine message. Oy, Gemini, dapat daw malinaw sa isip mo kung ano talagang gusto mo. Kasi marami sa atin, gusto ko maging beautician, ay gusto ko maging dancer, ay gusto ko maging ganyan. Paiba-iba. So sobrang paiba-iba mo, lalong tumatagal, lalong nade-delay kasi marami kang hinahabol. Pero kung malinaw sa isip mo kung ano talagang gusto mo, mawawala ng ibang bagay na humaharang dyan at mawawala yung ibang bagay o ibang tao na nagiging abala sa mga gagawin mo. So ngayon, have a clear mind kung ano tutumbukin mo, have a clear target, and eliminate those things na nagpapabagal sa'yo. Okay? So outcome mo, pag-usapan natin later, bigyan mo na kita ng additional fortune messages. First, you have Kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yes, mga plano, clearing mind, plan, moving forward kasi may mga bagay doon susubok sa mga planong yan. So, kaya mo yan. Huwag ka panghinaan ng loob, okay? Another message, you have Feather, someone you know is undependable and insincere. Yes, may mga kakilala ka daw na hindi mapagkakatiwalaan at hindi maaasahan. So, ikaw kailangan talaga ikaw ang kumilos. Another message, Rat, someone working against you behind your back. Oh, may mga tao daw talagang harang sa mga ginagawa mo. Kaya naman, kailangan malinis sa isip mo o sino, ano ang dapat bitawan para wala nang humadlang dyan. Okay? Another message, you have Haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, may talagang meron kang hihintayin na magandang resulta from something that you worked hard for in the past. Okay? Another message, Star, guaranteed success. Yes, wow. Especially here, with wish fulfillment, guaranteed success. A star is being brought up in your life. Talagang magkatagumpay ka dito. Congratulations. Another message, dog close up, pleasure with a close friend. Yes, ito yung tamang panahon para i-meet up mo yung mga taong tutulong sa'yo, especially here with the Five of Pentacles, your support group that people will assist you. Okay? Another message, you have ladder, climbing towards success. Yes, paakyat ka na, like I said here, paangat ka na. With the Five of Wands, talagang ikaw yung angat, ikaw yung nagkakaroon ka ng leveling up. Congratulations. Another message, you have Peacock, beware of great pride. Like I said kanina, may ego, may pride, ibaba mo yun, itapon mo yung ego na yan, pride na yan, para maabot mo yung para sa'yo. Okay? Another message, you have Grapes, time to go out and have fun. Yes, relax. Sabi ko sa'yo kanina, diba, relax ka lang, hinay-hinay lang, go slow, hindi pwedeng nagmamadali, hindi pwedeng nag-rush. Okay? Another message, you have Bear, danger, especially in money matters. O sabi ng spirit guides mo, alagaan mo daw yung kaperahan, ang mga ginagastos mo. Hindi pwedeng sinasabi sa ibang tao yung money matters, yung bank statement, yung kita, no? Dapat private lang yan at secret lang, okay? Ang outcome, pag-usapan natin. But first, Gemini, ihanda mo na yung isang tanong, okay? Babasahin ko yan later. Ang outcome for the week, July 14 to 20, you have the Empress card. Yes, dalawang beses lumabas sa Empress card. Talagang meron talagang mabubuo na. May outcome na daw, good result, yung mga bagay na pinagtrabahuhan mo. Kaya sobrang saya mo, sobrang fulfilled. This is really an abundant time for you. Sabi rin, spirit guides mo, protektahan mo ang sarili mo ha. Protect yourself. Love yourself even more. If you need to relax, have fun, take on a vacation, o matulog na mahabang-mahaba para makapag-recharge ka. Because also the Empress card is all about self-care. Okay? So ngayon, pahalagahan mo ang sarili mo para bumalik ang balanse. Okay? At huwag ka na daw mag-alala kasi yung binubuo mo, mabubuo yan, papanganak yan. Merong makikreate ka this time na successful in your part. Congratulations. So, the Empress card is i-clarify natin.
Sabi dito parang huwag ka daw masyadong mag-worry na kasi garantisado na sa 2 beses sa pagpasok ng Empress card talagang for sure makukuha mo na yan, tinatrabaho mo na yan, yung kine-create mo na yan. Congratulations. Lumipad. Hindi natin kasama kasi kailangan isa lang. You have dalawa talaga silang bumaliktad. So, kunin natin. 8 of Cups and the Hierophant. Yes, leveling up. May leveling up sa mga ginagawa mo this time. What you're creating will give you the clarity and pagtaas ng antas sa buhay mo o sa ginagawa mo. I'm seeing you being happy with the result and I'm seeing you entering a better outcome para dito. And with the 8 of Cups, yes, handa ka nang iwan yung mga bagay na nagpapabagal dito. I'm seeing you entering parang may bagong simula na, may bagong sibol na, may maganda na nangyayari yan, may maganda na nangyayari sa mga pinagsusumikapan mo, sa mga bagay na pilit mong binubuo before na sobrang hirap, nakaka-keep siya ng balanse ng buhay mo. Now, nakikita mo na yung liwanag, nakikita mo na yung, okay, now time na for me to move on, to have a level up, and to enjoy the fruit of this labor. Congratulations, Gemini. Napakaganda ng yung outcome and also your reading, napakaganda, very abundant. So, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, Gemini, close your eyes and think of that question. Concentrate on your question. Spirit guides, ibigay natin kay Gemini ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng Angel Whisper card. Ibigay sa'yo ng clarity dahil ang angel guide mo ay nasa tabi mo this time, guiding you with this question. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open your eyes. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have the Emperor card upright. You have the Moon card upright. You have let go. And you have within the next few weeks. May timeline ka from your angel. Sabi niya, within the next few weeks, meron na development dyan sa question mo. Sabi naman ng angel mo, let go. I-let go mo na yung mga bagay na humaharang o takot, kaba, duda, o alinlangan sa mga bagay o perfectionism tungkol sa question mo. Dapat hindi naman lahat totally dapat nakaayon sa plano, pero kung dumating darating, kaya i-let go mo yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Sabi naman ng spirit guides mo, the Moon card here, parang marami ka mga questions o marami mga sagot na dapat masagot with regards to your question, pero ngayon daw magiging malinaw na. So, there will be something coming out in the surface. Aangat na daw yung kalinawan tungkol sa question mo. Makakapag-let go ka na sa mga dapat bitawan, sa mga dapat ayusin, sa mga dapat ma-realize. Yan, ma-realize tungkol sa question mo. And the answers will come to you clearer this time. So, humanda ka daw. In the another message is the Emperor card. Yes, the control is coming back to you. Meron daw order is coming. Merong katiwasayan na, kaayusan sistema regarding to your question. Sabi ng spirit guides mo, maging matapang ka daw na harapin ang katotohanan na makakuha mo with your question, no? Para maging wise ka daw, be the bigger person, face it with strength, magpakatatag ka daw sa magiging sagot, magpakatatag ka daw sa mga kaganapan at saka sa mga hahantad sa iyong katotohanan with regarding to your question. Ano? Ngayon parang it's either face the truth or run away or ignore the outcome. Yan ang narinig ko sa iyo eh. Kaya sabi ng spirit guides mo, maging matapang ka, maging wise ka, maging malawak ang isip mo, accept the outcome of your question regarding sa katotohanan na malalaman mo tungkol dyan. Ngayon sabi niya, let go of bothering you. Harapin mo ito with open mind, with open heart, and within the next few weeks, meron daw sagot dyan, may clarity na or meron daw malinaw na sagot and answer to your question na kailangan mong harapin ng buong puso. Okay, Gemini, that is the answer to your question. Ito rin po ang iyong July 14 to 20 reading. Sa po kayo nak-resonate, sa po kayo nak-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. Thank you po. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.